guys, how are you? And welcome to my channel, and you're here in Maxine's Odyssey. And of course, today, meron naman tayong video gagawin at yan ang aking makeup preparation, like basic makeup. Kasi nga, I'm preparing to work na. And as I mentioned, like before, I'm a medical technologist here. Ngayon, ang video natin is papakita ko lang sa inyo kung ano yung basic look ko pagka pumapasok ako sa laboratory. But before we start with the vlog, of course, I would like to invite everyone, of course, to click subscribe, comment down below, and like, because it will really help for the algorithm of this video. For those people who are watching my video, thank you in advance, especially mga 20 viewers ko, yung mga 10 viewers. Kaya let's proceed with our skin prep and of course for our basic makeup, my makeup look going to work. So first, for our skincare, ang ginagamit kong moisturizer is itong Ordinary Natural Moisturizing Factor HA. And also, I already prepare my hair na. Kasi hair talaga, especially if nagda-dry kayo ng hair, yun talaga yung pinakamatagal gawin, especially pag mag-work. And then, after ng skincare, of course, I use this primer na in-unbox natin before. And this primer is the MAC Studio Radiance Moisturizing and Illuminating Silky Primer. So, ang ginagawa ko, 2 pumps lang ng ating primer. Scatter ko na siya around. Actually, pwede mo naman siyang i-direct na rin sa mukha nyo kapag nagpa-pump kayo ng inyong primer and make sure na na-spread nyo siya ng maayos. I really like this primer kasi sobrang mabilis lang siya i-spread at the same time, maganda rin yung mabango din siya. Hindi siya amoy chemical. And I like the scent. It's like floral scent. Yan. Ang ating primer. So, while we're doing our makeup course, I would like also to add like stories about yung mga experiences ko dito sa United States and also the comparison between Philippines and of course, being a medical technologist here in the US. Next na ating primer, of course, kailangan natin ng foundation and concealer. Pero nag-start muna ako sa foundation at ang gagamitin nating foundation. Ito yung binigay ng mother ng aking boyfriend, which is 24K Gold from Anjo Professional. I think this one is a Korean product, so 2 pumps din ng liquid foundation ito. Ito, halos naubos ko na siya kasi yung effect ng foundation din na to, I don't know exactly how much is this liquid foundation. Pero I like the effect kasi easy to spread siya. At the same time, maganda rin siya pag nag-blend siya sa skin niyo. Kaya I really love this. So, 2 pumps lang nito. Hindi ko nalagyan ng headphones. So ayun na nga, kung i-compare natin yung medical technologies dito sa Amerika tsaka sa Pilipinas. Kasi I remember, nag-medtech ako sa Pinas. So, most of the hospitals, yung mga secondary hospitals lang, mga hindi naman ganong kalaking hospital talaga yung main hospital sa Philippines. Kasi from the start talaga, nung graduation ko pa lang, ang pinaka-goal ko talaga is mag-abroad. Wala talaga akong plan na mag-apply sa mga government hospital kasi masyadong competitive yung hiring. So, nung time na yun kasi sobrang in-demand yung medtech abroad. So, I focus on, gaining experience for 2 years. Ang minimum experience kasi before is 2 years lang. So, ayun, I don't really care sa hospital kung saan ako mag-work. Ang importante sa akin nung time na yun is experience lang. And yun nga, sa mga hospital sa Pilipinas, since secondary hospital, hindi siya ganun ka. Tsaka nung time kasi na yun, 2010. 2010, nung nakagraduate ako. 2010 ba? Or 2014, I guess? Nalito na ako. 2010 yata. Basta nakagraduate ako ng time na yon, hindi pa ganun ka sobrang high-tech. Pero siguro din lang sa hospital talaga na napasukan. Ngayon naman is magko-concealer tayo para matakpan natin ang mga dark spots natin. Let's go. Yeah, for my concealer, gagamitin na natin ang kakabili ko lang kahapon na MAC Studio Fix 36 Hours Smooth Ingles Concealer. Ganyan lang. Tapos dito din, it helps it here. Spread din natin siya. Oh, wow. Nag-blend siya agad. Ayun na nga. So, sobrang basic lang ng trabaho before. So, mag-rank ka ng specimen. And then, yung resulting kasi before sa Pilipinas, meron pa yata ako na-experience na manual talaga na isusulat mo yung result. Nakakaloka. So, prone talaga sa air. Tapos, yun na nga, bench type lang yung mga yung mga instrument na nahahawakan ko.
before. I think nung nag-internship ako sa East Avenue before, yun yung talagang nakahawak na ako ng medyo maganda-gandang instrument. And yun na nga, since ang goal ko talaga is mag-abroad, I don't really care kung anong instrument. Kasi before, di naman sila mahigpit sa experience din. Parang, ang importante magkaroon ka ng ideas working in the lab. Tapos 2 years lang talaga yung minimum na experience. So, after ng concealer, no, magba-blush on na tayo. And then, magko-contour. Pero parang hindi ako masyadong magaling talaga mag-contour. So, mag-start na tayo sa ating blush on. So, ang blush on na gagamitin natin is yung Morphe na nabili ko last time. And I unboxed this too. Ganyan lang. Circle. Actually, hindi naman talaga kailangang mag-blush on kasi sa work parang. Tapos yun, yung experience ko talaga is sobrang basic experience lang. Hindi din magano'ng ka-power ang experience ko. Pero ang importante, yun nga na ipapasa natin yung mga certification, yung board exam, tsaka yung mga licenses and certificate pagka mag-abroad ka. Yun ang pinaka-importante. Hindi ako top-notcher, hindi rin ako sobrang talino, pero naipapasa ko naman yung mga exam. Kaya yun talaga yung pinaka-advantage ko na. Kasi kailangan mo yun yung mga paperwork, especially certification sa ibang bansa para makapag-start ng work ka. At ang pinaka-tough talaga. So, nag-stay din ako sa Martinez Hospital ng St. Anthony sa may Marikina yung last na na experience. And then, after that, yun na nga, nag-apply na ako abroad. Saan ba tayo? Blush on, I think, magkikilay naman tayo. So, for ating eyebrows, binigay din ng mother ng aking boylet. Maganda rito ang kulay ng na to because hindi siya ganun ka-dark. Kasi blonde yung hair ko, di ba bleach yung hair ko. So, di advisable yung sobrang dark na eyebrows. Saka parang hindi bagay talaga sa akin yung mga dark na eyebrows. So, ayun na nga. Kasi ang daming eksena sa mga experience ko before. And I'm so lucky kasi hindi ako masyadong nagkaroon ng issue sa mga hospitals na pinuntahan ko. Pero sobrang maraming bad experience. Pero ayoko nang anuhin talaga yung mga bad experiences ko kasi importante na kapag move on na ako at ngayon nandito na ako sa kung saan ako. And now we need to clean our eyebrows. So gagamitan natin siya ulit ng ating MAC Studio Fix Concealer. Tapos yun na nga, after kong nakagain ng 2 years na experience, no, nag-apply na ako pa Saudi. Nung time na yun talaga, kaliwat kanan yung hiring. I was helped by my yung kabatch ko kasi meron ng mga kabatch ko na nauna na sa akin. So, nandun na sila. So, sila yung nagbigay talaga sa akin ng idea to apply kung saan yung clinic na papasukan ko sa Saudi Arabia. Sa Saudi Arabia kasi ang first na pinasukan ko talaga is polyclinic siya. So maliit lang siya na hospital. Actually clinic, polyclinic. Parang meron siyang iba't ibang department. Like meron siyang general, yung tawag dun, internal med. Tapos meron siyang dentist. Tapos talagang basic parang health clinic lang sa Saudi Arabia. Tapos ang dami kong worst experience talaga dun sa management nila is because sobrang bad ng management na always delayed yung sweldo na. Ganong kalala. So, kailangan namin tumigil sa pag-work para lang magkaroon kami ng sweldo. Tapos, yung mga doktor din, hindi din sila nasusweldohan. Tapos, yung instrument na ginagamit ko dun sa Saudi, I remember, din siya, mga bench. Sobrang basic talaga kasi polyclinic lang siya. So, pati yung CBC, sobrang basic. Tapos, rin kami dun yung nagmamanual. Kaya nakakaloka. Nasa Saudi ako, so, sobrang lang talaga, kumbaga parang hindi ako masyadong pumili talaga kung nasan kasi yun yung tumanggap sa akin, no. Parang nagmamadali ako talaga nung time na yun. Kaya parang sa go na, hindi na ako nag-research kung anong klaseng clinic yun. So, nilaban ko na siya. So, ayan, after nyan is liquid eyeliner. Ang liquid eyeliner natin is this one, Tattoo Studio Dip ink from Maybelline. Kaso parang malapit na ma-expired na to. So, nasa ba tayo? Ayun, manual. Tapos, mostly kasi ang ginagawa namin dun sa Saudi Arabia, yung una kong napasukan kasi is pre-employment talaga siya. So, karamihan ng mga bagong dating, kami yung nag-screen, like yung mga HIV screening, tapos ang ginagamit pa namin before ELISA na instrument. Sobrang basic talaga. Pero in fairness, malaking tulong din sa akin yung Saudi Arabia, no? Tapos, yun nga, as I told you, no, yung management kasi is sobrang, ayan, kailangan natin ayusin to. Parang medyo namali ako. Namali ako ng steps. So, kailangan muna i-press powder muna natin pala. So, ang gagamitin natin para sa ating press powder is yung Neutrogena na hindi ko alam kung expired na ba siya or what. Ayan, i-bake lang nga. Ito minsan ang naiinis ako sa baking na yung powder. Kasi ang messy-messy nyo, no? Ito yung mga lumang makeup
ko na bili lang ko na bilang makeup pero hindi ko naman siya alam gamitin before. Tapos ngayon ako nag-start na matuto talaga ng kung paano mag-makeup. Pero it's really fun din pag nag-makeup. Ayun na nga, meron daw na ako mga Pilipinong naka-work and of course meron tayong mga experiences doon na sobrang malala din. So merong mga kasi sa abroad kasi no, hindi ko alam pero so hindi ako sobrang lucky sa mga nagiging ka-work ko sa abroad. Pero of course meron din ako mga close friends talaga doon. Pero meron talagang worst of the worst people na mai-encounter ka sa abroad. So, ayan. Fresh na tayo. So, mag-eyeliner naman tayo. Gusto ko yung nag-eyeliner sa ilalim para maldita ang So, ayan. Ang dami ko talagang worst experience, delay na sweldo, and ang pinaka-best na nangyari sa akin. Ang pinaka-best na nangyari sa akin sa Saudi is yung nag-close yung polyclinic. Yun talaga nag-open ng door para makamove ako. Hindi ako nag-eyeshadow pagka papasok. Para talaga makalipat ako ng ibang facility, and I'm so lucky na yun nga, nagkaroon ng mahigpit na policy sa Saudi Arabia. And nag-start na rin sila ng Saudization. So, sobrang naghigpit sila sa mga papeles and documentation. So, for our lipstick, ang gagamitin natin is yung kakabili ko lang kahapon na Gossip. Gossip pala to. Akala ko Gossip. Gossip number 77 na ink. Hindi na nakaglili eyeliner. Sobrang red niya, no? Pero I like red lippy talaga. Sobrang pula. Pero I like red talaga. Ayan ang atake natin. So, nag-close na yung laboratory and then nakalipat na ako. And I think I'm done with my simple makeup preparation for today. Pero hindi ko pa pala nalalagyan ng mascara. So, for our mascara is gagamitin natin ang ating Studio Fix na pang Sailor Moon na mascara. This is the Elevated Max Tack. Diba? So, and then, after nun, yun na nga nakalipat na ako ng aking facility, no? And then, that's the time na nag-start na talaga kasi ang pinaka-goal ko talaga is stepping stone ng Saudi Arabia because ang goal ko talaga is makapunta ng US. Dito talaga. Yun talaga yung plan ko. So, hindi rin ako ganun ka-specific ko anong klaseng hospital ang pupunta ko. Basta importante nga mag-Saudi kasi sobrang mahal ng requirements sa US. So, kailangan ko ng extra funds. And mahirap lang kami. Hindi kami ganun kamapera para umasa ako sa mga kapatid ko na sila magbibigay sa akin ng mga pang-documents ko. So, I need to, kasi pinag-aral ka na pati ba naman yung ibang bagay, mo pa. I'm very grateful dun pa lang sa part na pinag-aral. And then, ayan, so kumalat siya ng malala. Linisin natin. So, hindi ako nag-eyeshadow, ganyan ang atake natin. So, ayun, yun talaga ang pinaka-goal natin. And I think we're done, and here is the final look. And ayun na nga guys, this is our final look. And of course, thank you so much all for watching this video. And of course, yung ating kwento, tutuloy na lang po natin yan sa ating next vlog. And if you want to hear more about my medtech stories, you can comment down below. And of course, like na rin. And of course, please tell me your name para ma-shoutout ko rin kayo next time. So again, thank you so much for watching. Until next time, people. Bye-bye!